kung ang minority senators ay kumukontra nga dito sa Senate majority, particular na sa bagong Senate President Alan Peter Cayetano, ano ba ang inyo pong masasabi? Lalo na yung mga kapatid nating Muslim, hinggil nga po dito sa mga nangyayari sa Senado kahapon ay walang session ulit. Hindi sumipot ulit yung majority at nagalit nga yung nasa minority. Well, klaro yan na pamumulitika, no, yung ginagawa ng minority. Sila nga ang nauna na nag-walk out. No? So, talagang makita natin yung kaibahan. No? And syempre, kung kahit sino, kung ikaw or ako si Senate President Alan Peter Cayetano, ay hindi rin ako magpapadala sa mga manyubra nila. Pinag-uusapan din namin yan sa mga iba't ibang grupo natin sa Mindanao, mga Muslim groups natin. Talagang nadidismaya kami sa ginagawa ng minority. And yung iba nga gusto nang lumawas ng Manila para magpakita ng tulong sa ating majority, no, sa grupo nila Senate President Alan Peter Cayetano. And I think yes, dadami pa yung magpapakita ng kanilang sympathy and suporta sa ating mga mabubuting senators sa majority. Opo. Aware o pansin rin ho ba ninyo yung patuloy na paninira ngayon sa Senate President Alan Peter Cayetano? Hindi lamang namang ordinaryong Pilipino, kundi yung mga naratibong naririnig natin sa mga mainstream, sa social media, kung ano po sinasabi ng mga nasa minority, para pong yun po yung naratibo o argumento na nangingibabaw. Kung hindi ako nagkakamali, sir. Well, ang mga naratibo na yan, the narratives, they always come. Talagang part yan ng politika at part yan ng pamumulitika. Pero ang katotohanan, hindi yung narrative. No? Hindi yan siya simpleng narrative. No? Kasi ang narrative, it's like parang man-made. No? Pero yung sa aking pananaw, nasa katotohanan si Senate President Alan Peter Cayetano. Yung kanyang mga sinasabi ay base sa totoong nangyari. No? Yung pressure coming from the executive department, pressure coming from the other senators. No? So, kung makikita natin, yung sinasabi nating mga naratibo against sa majority, hindi lang mass media, no? Alam natin, kontrolado ng mga present administration ngayon, no? Yung majority, no? Yung mainstream mass media. And alam din natin kung bakit yun, kasi most of the mass media na yan ay controlled or even owned. No? Ang nagbang-may-ari si former Speaker Martin Romualdez. Pangalawa, sa executive department, ganun din. No? Hawak-hawak nila ang NBI, DOJ, Ombudsman. So, halos lahat na ng agency ng government natin, hawak nila. And then ngayon, yung minority sa senators, klarong-klaro naman na yun, pilit nilang tinatakpan yung katotohanan na ang taong bayan, ang gusto nilang pag-usapan ngayon ay yung anong nangyari sa flood control. Kaya yung Blue Ribbon Committee meeting session by tomorrow, June 4, by all means, no, inshallah, God willing, ay mangyari at makita ng buong publiko kung ano ang ginawa ng present administration ngayon. No? Yung pilit nilang tinatakpan, yung katotohanan, kahit ilang naratibo pa yan ang kanilang itatakip doon, hindi yun mapapalitan. Hiyang-hiya na raw yung mula sa minority senators, sir, dahil sa mga hindi pagsipot ng mga nasa majority sa mga sesyon. Sa katunayan, pangalawang pagkakataon na nga kahapon na hindi sumipot at hindi natin alam ang araw na ito kung kung matutuloy na ba ang sesyon o hindi. At may mga nagsasabi din na pinatayan sila ng aircon, lahat-lahat na lang ng mga negatibo against the Senate President, yung mga panukalang batas at saka yung mga pending pa ngayon na dapat nilang aprubahan ay
de-delay na daw. Itong lahat, sir, nakikita ho ba ninyo na yung imahe, yung standard ng Senado ngayon ay bumaba dahil sa majority sa Senate President or dahil sa mga sinasabi o mga pahayag ng mga nasa minorya? Ganon din ano. Sila yung maingay eh. Sila yung simulang umupo si Senate President Cayetano, Alan Peter Cayetano. Lahat na ng mga katakot-takot na mga issues nilalabas nila. No? So may magkakaroon daw ng kudeta, magkakaroon daw ng papalitan daw naman daw ang leadership. So but that has been happening for more than 2 weeks na yata, di ba? Simula nung May 11. So, for me pwede naman nating, hindi naman, ang mga Pilipino ngayon, hindi mo na yan maluloko eh. Pwede mo namang mapag-aralan, no? Isa-isa, kung ano yung track record ng mga senators, no? So, siyempre, with due respect sa kanila, hindi na lang natin sabihin yung mga pangalan nila. Pero, titingnan natin, ano bang nangyari? Anong konteksto? No? So, yun yung sinasabi ko lagi sa mga meetings din, sa mga kasamahan natin. Ang truth will never be, it will always float eh. Lalabas at lalabas yan. So, no matter ibaon mo yan siya, hindi yan siya mawawala. No? Kaya ako sa tingin ko, it's better to really do yung a strategy, a political strategy, kasi yung kalaban mo hindi patas eh. So kung walang session mamaya, mas mabuti, importante bukas masimulan yung Blue Ribbon Committee. Importante makapagsalita yung mga Marines, no? Yung 18 Marines na merong klarong ebidensya, may mga sworn affidavits. Yun ang kailangan malaman ng taong bayan. And hopefully, si former Congressman Saldico ay makapagsalita na rin. No? And then yung mga agencies ng government, no? Former Executive Secretary Bersamin, former Secretary of DBM, si Pangandaman. No? So, I think yan yung hinihintay ng taong bayan. No? Hindi yung drama ng minorya na alam naman natin na parang mga batang maliit eh. And yung mga naniniwala sa kanila, yan lang naman din yung sinasabi nila, ang DDS may pagkakulto daw. Eh mas grabe itong sa kabila, yung mga pink and mga ang LP. No? Yung one time, di ba, sinasabi nila na parang kina-curtail daw yung voice, no, or yung privilege or yung right ng isang senator magsalita. Eh mismo yung nagsabi ng ganun, ay may record na siya mismo yung nag-mute nung microphone nung isang senator. So ngayon parang ang nakikita ko yung cycle na pilit nilang ginagawa, no, yung parang nakasanayan na ng iba. Yun yung gusto nilang ibalik. Yun ang gusto nilang yung sistemang buluktot, no? Yun ang gusto nilang ibalik sa Senado. Pero yung senators natin, the majority, no? 11 ngayon, yung dalawa wala, Senator Bato and si Senator Estrada, ay sa tingin ko, they will be remembered, no, in history. No? This will be, mapapag-uusapan ito ng ilang dekada, no? The next generation from us. Sila yung maghuhusga. Sila yung magsasabi na nasa tama at nasa moral ground tayo ngayon. Opo. At pinaparesign nga itong si Senate President Alan Peter Cayetano ng minority. Sa tingin mo kung sakaling gustong palitan o tanggalin sa pagiging Senate President si Alan Peter Cayetano, may sapat bang bilang ang minority? Una, bakit siya magre-resign? No? After all these things na nangyari. So definitely, resignation is wala yan sa option. No? Hindi ko nakikita sa principle and sa standing ni Senate President Cayetano na magre-resign siya. No? He will fight this until the end. No? Pangalawa, yung numbers naman, 13 lang naman yan eh, di ba? Yung sinasabi nila. 13 yung kailangan. So,
Kung titingnan naman natin yung majority sa kanilang lahat, parang by 2027, filing na ng candidacy on October. Ilang months na lang ito. So, matatapos itong impeachment, iba na eh. Magiging iba na yung takbo ng panahon. No? So, kung nasa grupo ka ni Senate President Alan Peter Cayetano, bakit mo pasisirain yung pangalan mo? No? Mismo sila ay witness sa anong ginagawa ng present administration. Opo. At alin bang mas mabigat? Itong flood control anomaly o itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Definitely yung anomaly. Yung impeachment naman, hindi ko maintindihan. Una, klarong-klaro na, let's say, 1, 2, 3, yun yung accusations. Sinagot naman ni legal group ni Vice President Inday. And then biglang may dinagdag na kaso na hindi pa nabigyan ng chance para magsagot ang grupo ni Vice President. So doon pa lang may mga questions ka na sobra eh. Kumbaga parang hindi naman tayo judges, no? We are not part of it. But common sense will tell us, no? Yung nakikita mo yung gaano nila minadali, gaano nila ginawa yung hearing, no? Laging nagsasalita si Congressman Sid Ungab, no? Na very yung interpolation, yung manner of giving the opposing side, no? Na para questionin yung mga ebidensya, hindi naman nila binigyan ng tamang proseso. So doon pa lang nakikita mo na may mali sa sistema nila. So again, that's just a procedural process. Now in terms of substance, titingnan mo naman, saan ka makakita na the Supreme Court have already ruled, no? Ano yung mga impeachable offenses, no? Yung iba, hindi pa nga Vice President si Ma'am Inday, sinali na nila doon, no? Yung sa mga SALN niya para mag-bloat, no? Para lumaki ang accounts sa bangko. Then, pangatlo, makikita mo yung AMLA. No? Bago-bago lang yung AMLA doon. And even yung AMLA, may mga statements siya na hindi conclusive yung kanilang mga findings. So the impeachment as a political move, no? Political process, it goes with the numbers. No? So nagsasayang lang tayo ng oras kasi yung senators naman na nandyan, kahit anong pang gawin nila, the Constitution provides that it has to be 2/3. No? So kailangan ng 16 votes. The next question would be, kaya ba ng VP Sara yung 16 votes? Klaro naman na hindi. So it's no longer about the impeachment. No? Because right from the start, may mga problema na siya. May problema sa proseso, may problema sa substance, and may problema sa numbers. So bakit hindi natin pag-usapan yung anomaly? No? Yung anomaly nga, yung sinasabi nila na, I think it was Senator Marcoleta who said na yung anomaly, yung scandal sa flood control, pilit nilang tinatakpan, pero the nature will always remind us. No? Every time na nagkakaroon ng bagyo, every time na Mother Nature will remind every Filipino people na ninakawan tayo ng ating gobyerno mismo, nakikita natin sa mga kalsada, nakikita natin sa mga bahay, no, na nagsasuffer yung mga mahihirap. No? So, bakit hindi natin yun ang unahin natin? Because the anomaly of the flood control scandal and any other corruptions that this administration is responsible, it will again be a history that people, the next generations will judge. No? Ang sa akin ngayon, ang level ng engagement ko ngayon is to really remind yung mga pink, no, and mga supporters ng LP
na talagang wag na tayong magbulag-bulagan. No? Talagang wag na tayong, we do not have any luxury to debate on certain things na naghihirap na yung mga taong bayan. And impeachment, okay, sige, with all due respect, but we have to understand na trabaho yan ng senators, and we have to be fair kung ano yung ebidensya, ano yung proseso na makukuha nila, that will determine their judgment, no? Because they will be, hindi naman sila prosecutor doon, they are the Senate, they will serve as the judges. Now, yung anomaly in the next few days or by tomorrow and succeeding weeks before tayo magkaka-SONA, State of the Nation Address, kailangan ma-expose, kailangan mapag-aralan, at kailangan mapanagot natin yung mga taong responsible doon. Opo, bago ko pasa kay partner MJ, sir, isa sa mga pinagtatalunan bago itong mga walang siputan, no, sa sesyon ay yung pagkakaroon ng o paggamit ng o pagsali ng mga senador sa pamamagitan ng teleconferencing. Kayo ho ba ay susuporta o pabor doon sa motion na yan ni Senator Marcoleta? Oo naman, definitely we are now in the level of malakas na yung mga internet natin, modern day living na tayo ngayon. And why would we not allow a certain senator, no, na alam naman natin parang sinadya yung hindi siya makapag-participate, no, sa proseso ng Senado, no? Dahil nga detained siya or nasa kulungan sila. So kung makikita natin, it's a political maneuvering, no? So the only way for us para lumabas, no, ang katotohanan, lumabas yung yung totoong nangyari, and to give every senator a chance, no? Because yung mga senators na yan, binoto yan ng taong bayan, di ba? So they represent a certain group of population natin, no? Bakit natin hindi siya bigyan ng chance na gano'n, no? Again, sinasabi nila yung during COVID, no, or at the time of Senator De Lima, bakit sila mismo, yung against noon, sila mismo ang nagmo-move for back then for a teleconferencing way of voting or participating. So nakikita natin na parang it's really selective, no? Parang ang tao ngayon, ibang mga Pilipino, mga kababayan natin, ay pumapabor lang doon sa yung what they think that are beneficial to them, no? So sa akin yung online voting and online participation ay isang proseso na that can give justice to the Filipino people that voted to the senators, and that can also give a fair fight, no, a fair decision making, no, sa Senado. Sir Mus, mayong buntag, sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sir, ito pong... Waalaikumsalam. Mayong buntag, MJ. Opo, ito pong paparating na BARM elections, kauna-unahan po na parliamentary polls, pinakahihintay po ito ng BARM. Pero bago po tayo dumako doon, pwede niyo po ba sa amin na maikwento on a top of the dome scale kung ano po itong dynamic sa BARM? At ano po ang kinalaman ng national government doon po sa ikinababahala ng ating mga kapatid sa BARM na disruption ng pangako na kalayaan, no? Freedom to rule ng ating mga kapatid na Moro dyan po sa BARM, na siya po ang naging pangako ng Bangsamoro Organic Law. Sir. Again, ito yung isang topic na laging pinag-uusapan, no? And kagabi nga, meron din akong isang Zoom meeting, mga leaders sa BARM. Sinasabi nga nila na kung meron mang tao na pwedeng mag-comment, no, kung meron mang tao on TV, on social media, no, are those who help frame the Bangsamoro Organic Law, no? Yung mga commissioners, yung mga former members of the parliament. And fortunately, ako po ay isang commissioner, no? Ako po ay
dating member ng Bangsamoro Transition Commission from 2019 to 2017 to 2019, no? More than 2 years. And then naging member of the parliament din po ako from 2019 to 2022, no? I only stepped down nung hindi na po ako in-appoint ni Bongbong Marcos Jr. So alam po natin yung konteksto, alam po natin yung nakalagay, no, ang nakalagay sa batas ng organic law. And aside from that, I also have more than 20 years of experience in the peace process, no. So kung makikita natin, panahon ni it's Pinoy, no, Pinoy time ang nakapag move, no, for the MILF and the government of the Philippines to sign the comprehensive agreement of the Bangsamoro, yung CAB, in 2014. No? Unfortunately, they attempted, Noynoy Aquino's administration attempted na magkaroon ng organic law, no, yung BBL. Pero nangyari po yung Mama Sapano massacre. So, udlot yun, no? Hindi na tuloy yun. So, it took another president, President Rodrigo Roa Duterte, na para mapasa yung batas sa Congress, ma-ratify, and ngayon, ma-create yung organic, ma-create yung region. No? So, yun lang naman eh. Nandun naman, kumbaga, may roadmap na yan eh. Meron na yan, may listahan na, may script na, di ba? All we have to do is follow it. No? And as a former commissioner of the Bangsamoro Transition Commission, ay tumulong din ako doon sa transitory provisions. No? The last provision of the organic law, yun yung magiging basehan natin kung paano natin patakbuhin yung BARM, no? While we are in transition. Now, ang nangyari, hindi sinusunod ng current administration, no? Hindi nila nirespeto yung agreement, no? It's not an ordinary agreement because it's an agreement signed by the Philippine Republic, no? Republic of the Philippines, yung presidente natin, no? Panahon ni Pinoy and then si President Duterte, no? And yung mga tao na nandoon, no? Yung kaharap nila, kasabay nila doon sa proseso are also leaders, no? Leadership of the MILF, no? Now, again and again, kung titingnan natin, bakit bigla nilang pinalitan, no, si Chairman Murad as the interim chief minister back in March 2025, no? There are allegations of corruption. Again, parang yung naratibo na sinasabi natin kanina, no, parang yun din yung naratibo na nangyayari sa region, eh. No, parang isa lang yung director ng gumagawa nung eksena from the national to the regional, no. And so titingnan natin for what, no? For what purpose, no? So parang ganun din, it's political maneuvering, no? Na nawawala yung essence ng peace process, no? Nawawala yung objective na kailangan may mga kasunduan, no? May organizations, may institutions that sign an agreement with the government. Dapat yun ang masunod natin. Pero, again, ginawa ng kaso yung mga tao, mga leadership, no, para mawala. And then ngayon, upcoming elections, ganun din, no, yung all the allegations. So, hindi po tayo parang batang maliit na pwede nilang ganun-ganunin lang. No? Pwede nilang gawaan ng isang storya na maniwala tayo kagad. Because the reality and again, the truth will always tell us, no, na hindi po yung kanilang pinapakita, hindi yun ang tama at hindi yun ang katotohanan. No? Now, ano ang magiging implications? I know hindi mo pa ito tinatanong, MJ, but the implications now are worsening, no, sa baba. No? Kaya nga yung sinasabi ng mga nakakausap ko, parang deadlock na deadlock na sa BARM, deadlock na sa national. So parang people are really pagod na yung mga tao, and hindi ko alam kung ano ang possible where will this lead us. Yeah.
Opo, so you're saying, sir, na yung political autonomy na pinangako po ng Bangsamoro Organic Law, na yung national government ay hindi dapat pakialam sa tenure ng mga nakaupo sa transition government up until magkaroon po ng parliamentary elections sa BARM para maghalal po ng mga opisyal na bunga po ng peace process. Na yung binoto mismo na mga taong subject sa peace process na binuo, na aprubahan na ipasa sa Duterte administration na dapat sana iginalang ng kasalukuyang administrasyon. Yun ba yung ibig niyong sabihin, sir? Oh, definitely. That's the you were able to capture it right. No? Kasi yun naman yung pinaglalaban ng MILF, ano? Yung pinaglalaban ng Bangsamoro ay magkaroon kami ng autonomiya. Magkaroon kami ng way to kumbaga i-cut yung umbilical cord, no, sa national government. Ang nangyayari ngayon, nandun pa rin eh. Parang ayaw pa rin bigyan, no? Parang the national government, especially the present administration, really wants us to fail, no? Parang yun yung nakikita natin. So, but it was not designed that way. It was designed for us to mature, no? To make sure that politically mature, and to make sure that autonomy will work because we among ourselves will decide, no? Pero ang nangyayari is pag may mga problema, may mga disagreements, some of the leaders in the BARM goes to the national, and Malacanang na naman ang magde-decide. So it's very unfortunate, MJ. Opo, sir, sa ibang paksa naman, kaugnay pa rin sa Mindanao, sa latest po na survey ng SWS, negative 15 na po ang net satisfaction ratings ni Pangulong BBM. Yan po yung graph. Pero specifically sa Mindanao, nasa negative 40 na po ito. Sir Mus, as of March 2026, mula po yan sa negative 29 na net satisfaction survey ng SWS of November 2025. Mindanao, part po niyan, BARM. Anong tingin mo dyan, sir? Bakit po umabot sa ganito, kababa, sa national, on a national scale, negative 15, Mindanao alone, negative 40 po yung net satisfaction ratings ng Pangulo? Actually, survey lang yan, ano? Survey, kumbaga, yung katotohanan niya, baka sobra pa. Baka mas grabe pa yung actual result niyan eh. Kasi it's basic naman, di ba? Ano ba ang legacy ng administration na ito, di ba? Ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? So ano ba yung nabago sa buhay ng mga tao? Diba? Yan yung mga basic questions na pag-aralan natin, titingnan natin. And given the fact na hawak nila lahat ng mga mass media, no? Hawak nila yung mga mainstream mass media, the newspapers, no? The radios, no? Salamat nga tayo, merong SMNI na talagang nagbibigay ng opinion, no? Nagbibigay ng not opinion but a platform for people like me, you know, people like yung mga hindi sumasang-ayon sa administration, no? So what if we have a fair media, di ba? What if na yung laging lumalabas sa media ay yung totoong nangyayari sa Mindanao, sa bansa? Talagang siguro hindi lang negative 40 ang lalabas diyan. So meaning to say, again, these are realities, no? Na pilit nilang takpan, pilit nilang ialis, ibura, pero the nature, no? Pag magbagyo, nakikita ng tao kung ano yung ginawa nila sa mga flood control projects. Pag may mga kaguluhan, nakikita nila, no? So parang sa Mindanao, ang yumayaman lang dyan, yung mga congressman namin, eh, di ba? Yung congressman natin, MJ, na sila yung talagang grabe yung buhay. Pero yung taong bayan talagang naghihirap na dahil sa mahalang gasolina, tumaas ang inflation, no? Maraming mga dropouts ngayon sa college because the parents can no longer afford, no? Ganun. Ako, I work in Ateneo, and there are students, Muslim students also, na laging pumupunta sa office, no, humihingi ng
tulong na sir, pwede po bang i-endorse nyo itong promissory note, no? Kasi yung parents ko, they cannot pay the tuition as of now. So, we now have a government na parang hindi natin nakikita yung sympathy niya. Hindi natin nakikita yung klarong programa niya sa taong bayan. Talagang mawawala yung trust ng taong bayan sa ating mga leaders. So, that survey alone reflects not only BBM, but it reflects the entire government, no? Entire machinery of the government na something is wrong. No? Something is wrong. And matagal pa nga yun. Sa akin, kita ko 2028, parang if we will have another months and years na ganito, parang I don't think how we can even survive. Po, sir, I'm just curious. Last question po para po sa akin. Bilang pong kayo po ay maalam sa usapin po ng peace process at director po ng Alcalam Institute ng Ateneo de Davao, ano kaya ang solusyon para po maibsan yung sinasabi na para kasing ang description sa BARM, parang time bomb. Anytime nasasabog yung issue. Ano kaya ang pinakamainam na solusyon to diffuse the heat para mais po ang tensions, lalo pa, sir, alam naman po natin na makulay po ang pagdiriwang, hindi naman sa buong Mindanao, kundi in some parts lang, especially pag-eleksyon, kasi all elections are personal, lalo na sa local, Sir Mus. Ano kayang dapat gawin ng administration to diffuse the heat sa BARM? Well, lahat naman pwede nilang gawin. No? Lahat pwede nilang i-straighten yung kanilang programs, no? Yung kanilang leadership. Unfortunately, yung opisina na yan yung trabaho, no? Yung Presidential Advisor on the Peace and Reconciliation, no? Yung OPA-PRO, ay ang sinasabi, no? Ito, this is not from me, ang sinasabi ng mga nakakausap ko sa ground, no? Yung mga leaders natin, pang Facebook lang, no? Wala nang ginawa yung secretary natin ngayon, kundi mag-post ng pictures niya sa Facebook na ka-meeting si ganito, ka-meeting si ganyan. No, nakailang months na yata or ilang weeks na siyang umupo as secretary, but inayos ba yung tension? No? Wala. No? So for me, I think the first thing is, siyempre, yung taong assigned ng presidente natin to help the problem, siya yung responsible. No? Siya yung kailangan niyang ayusin, no? Kailangan niyang ibalik yung tiwala, no? Because yun lang naman yung nawala diyan, eh. Nawala yung tiwala ng Bangsamoro sa proseso at sa liderato ng current administration. Nawala yung tiwala na dapat ayusin natin yung transition period, no? And then from the transition period goes with the upcoming elections. And then, kailangan din natin ayusin yung decommissioning. Bakit people might ask, no? Tanongin nila, mga sila nga, ano kinahanglan man ang decommissioning? Well, that's the main reason bakit may peace process. Kailangan natin ma-decommission yung mga MILF combatants because, tama yung sinasabi mo, anytime, it might blow up. No? It is a walking time bomb na yung armadong grupo na darating yung time na baka magkakagulo na naman sa Mindanao. So to ease the tension, number one, kailangan yung taong in charge niyan, ayusin niya yung trabaho niya, gawin niya yung trabaho niya. Pangalawa, ibalik yung tiwala. No? How do you do that? Ibalik yung tiwala when you put the right people in the BARM. No? Ibalik mo yung tao na dapat supposed to be the chief minister, interim chief minister. No? Pangatlo, i-continue yung pagtalaga ng government panel, no? Hindi pa naman tapos yung peace process. Bakit hanggang ngayon walang counterpart si chairman, no? MILF chairman in the peace panel, si Mohajer Iqbal, no? Bakit walang Philippine counterpart, no? Ilang months na nag-resign na si Yusek Llano, no? Former Yusek ng OPA-PRO, no? So yun yung kumbaga again MJ natatawa na lang ako dahil sa
masakit siya na katotohanan, pero parang nawawala yung common sense, no, ng government natin, na alam naman natin kung ano yung dapat gawin. So may mga conspiracy theory naman na sinasabi, baka there are elements, or there are geopolitical issues that they want this to happen because ayaw nila ng kapayapaan sa Mindanao. But I hope they are wrong. Yeah.